Decline, decline, decline. So, sawang-sawa ka na bang ma-decline sa credit card application mo? Panoorin mo tong video na to, no, to know what are the ways that you can do to improve the chances na ma-approve ka sa credit card application mo. Hi guys, this is Raymond again from Noy Finance, and for today's video, itutuloy natin yung ating credit cards for beginners series. Last time natutunan natin, no, yung different levels ng credit cards, no, and siguro alam nyo na rin kung ano yung mga credit cards na bagay sa inyo. So, assuming na nakapili ka na ng credit card na pasok sa credit profile mo, ang susunod ng tanong is paano ka mag-a-apply, and of course, paano mo may increase further yung chance of approval mo. Pero bago natin simulan yan, no, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe dito sa channel natin, of course, hit the subscribe button and click the bell icon para ma-notify ka pag meron tayong mga bagong videos. Alam naman natin, no, na kapag wala ka pa talagang credit card at nag-apply ka ng credit card, madalas talaga na-decline. But if you're going to follow itong mga tips na ibibigay ko sa inyo, then definitely talaga may increase natin yung chance natin para ma-approve dun sa ating first credit card. Siyempre, number one na dyan, no, in-explain na natin yan dun sa last video natin, is to pick the right card for you. It's very important, no, na ang pipiliin mo talaga is yung pasok dun sa credit profile mo. Kasi kung hindi, talaga ma-decline ka. Expect na ma-approve ka, no? Let's say, wala ka pang credit history, pero ang ina-apply mo is a platinum card. For beginners na wala ka pa talagang credit history o meron ka palang isang credit card, mag-stick ka muna dun sa mga classic, sa mga basic credit cards, kasi nga binibuild mo pa lang yung credit history mo. Even if you think you're earning enough para sa mas higher tier ng credit card o mas malaking credit card limit, syempre, kung wala ka pang credit history, si bank, wala pa siyang basis, no, kung ano bang behavior ang meron ka pagdating sa credit cards. Credit history pa rin talaga yung nangiibabaw, no? So kahit pasok yung sahod mo dun sa requirement, pwede ka pa rin talaga ma-decline. Kaya if you think wala ka pang enough credit history, then stick ka muna sa mga beginner credit cards. Pero kung sa tingin mo naman meron ka ng enough credit history, no, to apply for the next level, for the gold cards, then definitely pwede mo rin naman itry yun. The second tip to further increase your chances of approval is mag-apply ka lang sa mga channels na talagang pinagkakatiwalaan. Applying through trusted channels, no, hindi lang nakakapag-increase ng chance of approval, mas napoprotect niya rin yung safety mo pagdating sa data privacy. And one of the best ways talaga to apply is dun sa branch ng bangko mo. For example, yung branch of account mo is sa BPI Makati, it will be easier for you, no, mas less hassle for you, and mas malaking chance ma-approve ka kapag dun ka nag-apply mismo ng credit card. Well, number one kasi, kilala ka na nila. Number two, they can personally process your application and mark it as endorsed by branch. And lastly, syempre, it's easier for the bank to review your account kasi nga dun ka na nagbabangko, so mas nakikita nila na may pumapasok talagang pera dun sa account mo. Although it's not required to apply through your branch of account, maraming tao ang nagsasabi na talaga nakakatulong to sa pag-i-increase ng chances of approval mo kapag mismo doon ka sa branch mo nag-apply. Trusted channel is of course the bank's website. Almost all banks ngayon meron ka ng option to apply online for a credit card. And ang good thing dito is less hassle, no? Kasi lahat na lang ay online forms, i-upload mo na lang yung mga requirements mo. Unlike before na talagang kailangan mag-fill up ka pa ng lahat ng details mo and napakadaming kailangan isulat. So this is also a very safe option, no, pagdating sa yung data privacy. Although unlike dun sa option 1, dito walang mag-e-endorse ng application mo. By the way, isa pang option, no, na talaga naman mapagkakatiwalaan ninyo is of course my Moneymax, diba? My Moneymax affiliate link. No need to worry naman, no, kasi si Moneymax is one of the most reputable platforms when it comes to finance in the Philippines. And ang bonus, pwede ka pang magka-welcome gift, di ba, kapag na-approve ka. So check nyo lang yung link sa description kung gusto nyo mag-apply through my Moneymax link. Kaya ready nyo na yung mga requirements ninyo, no, kasi dyan papasok yung ating susunod na tip. Siyempre, kapag mag-a-apply ka, dapat yung information mo, lahat yan accurate and complete. So very particular, no, even sa mga small details na nilalagay mo sa credit card application mo. Dapat nagmamatch lahat yan, no, lalong-lalo na yung billing address mo kasi dyan ka nila hahabulin eh. Madami din nagsasabi, no, na it's better na yung address mo sa ID na ibibigay mo is the same, of course, dun sa address na ilalagay mo dun sa form mo, and of course sa proof of billing mo. And plus points daw kapag may landline kang nilagay kasi having a landline these days means stability, no? Ibig sabihin, matagal ka na nakatira doon at hindi ka basta-basta aalis doon sa lugar na yon. Ang mga bangko kasi, they really looking for stability, no? Hindi lang sa buhay mo, no? So, syempre, doon din sa trabaho mo. Kaya dapat, it's very important na yung proof of income na ipapasa mo are very accurate. Huwag kang magpapasa, syempre, ng mga payslip, ng mga COE, na ITR na sobrang tagal na, di ba? Dapat ipakita mo doon sa bangko mo na talagang seryoso ka sa pag-a-apply mo ng credit card. So, mga
updated dapat yung pinapasa mo at yung mga nirequest mo talaga for that specific purpose. If possible, ipasa mo yung tatlo, no? Yung ITR, yung payslip, yung COE, at kung may iba ka pang proof of income, ipasa mo na din yun. Siyempre, parang raffle lang yan, di ba? The more entries, the more chances of winning. Pero kung hindi ka naman employed at wala ka ng mga payslip, mga COE, make sure na meron kang mga maipapasa, no? Na katulad ng bank statement, or kapag may business ka, magpasa ka ng ITR with financial statement. And most importantly, kung may existing credit card ka naman, kahit isa lang, di ba? Don't forget to include that kasi yan talaga yung magpapaboost ng application mo. Just make sure lang din na huwag nyo nga-applyan lahat ng credit card na gusto nyo all at once. Kasi every application na gagawin natin leaves a hard inquiry sa credit report natin. Pag nakita kasi ng bangko na ang dami mong hard inquiry, for example, sa loob ng 1 week, then pwede nilang ma-view yun as parang desperate ka magkaroon ng credit card. And ayon na ayon ng bangko yun, nakikita nila yun as red flag. What you can do instead is mag-apply ka lang one card at a time. Apply ka muna dun sa pinaka gusto mong credit card na syempre dapat fit sa'yo, then antayin mo muna. Pag na-approve ka, edi good. Pero kung hindi, huwag kang magmadali na mag-apply ulit. Wait for a week or so, no? Para syempre, hindi naman lumabas sa credit report mo na panay-apply mo ng credit card. Pero pag tingin mo wala talagang pag-asa, hindi ka talaga ma-approve, then huwag mo nang pilitin. Kasi baka lalo lang maka-affect yun negatively sa credit report mo, lalong-lalo na kung dahilan is wala ka pa kasing credit history. Baka better talaga na mag-start off ka muna with a secured credit card. Kung talagang hindi ma-approve, ang tagal-tagal mo na nag-a-apply, then it's time for you to consider na yung secured credit card. Perfect to sa mga tao na talagang nade-decline, no? Hindi talaga ma-approve. Perfect din to sa mga tao na hindi normal yung structure ng employment nila, na wala silang mga income requirements like COE, payslip, katulad ng mga freelancers. Well, na-explain na natin to kahit papano dun sa ating last video that yes, a secured credit card, meron siyang security deposit. Pero kung ang goal mo nga naman talaga kasi is to build your credit history from scratch, then talagang napaka-reliable nito. Eventually naman, kapag na-build mo na talaga yung credit history mo at meron ka ng regular credit card, pwede mo nang bitawan yung secured credit card. Kaya para sa inyo dyan na meron ng mga existing credit card o mga recently na-approve kayo sa credit card at meron mga tips ako na nabanggit na nakatulong sa inyo, comment nyo naman sa baba, no? Para syempre malaman natin na yung mga tips na to is talagang effective. Basta pag nakakuha na kayo ng credit card, guys, wag nyong kakalimutan na that credit card is just a tool, okay? Hindi yan free money. As long as you treat it as such, makakasigurado kayo na maaakyat nyo yung levels of credit card na pinag-usapan natin sa last video. And to help you further in achieving that, no? So, syempre, kailangan meron tayong mga tinatawag na credit cards best practices. Okay? Lalong-lalo na sa mga beginner credit card holders. And syempre, yan yung susunod nating pag-uusapan sa susunod na video natin. Yan din yung mga topics na pwede natin pag-usapan sa ating bagong Facebook group, no? So kung interested kayo to join, just check the link in the description at mag-join na kayo sa ating private group sa Facebook. And that's it, guys. I hope marami kayo natutunan dito sa video na to. And kung nagustuhan nyo tong video na to, please hit the like button. And of course, share this to your friends, lalo na dun sa mga tingin nyo nangangailangan ng tips pagdating sa pag-a-apply ng credit card.